Nanay, Mami, Ma, ano't ano pa man ang tawag natin sa kanila, nag-iisa't hindi mapapantayan ang kalinga at pagmamahal ng ating mga ina. Pagiging isang ina is 24/7. Walang pahinga, tsaka talagang tutok sa pamilya. Ang ina yung nagmamaniobre. Sila yung decision makers sa pamilya. Lalo kung nang mayroong problema, may mga struggle na kinakaharap ang buong pamilya, ang ina ang talagang nagbibigay ng liwanag. Wala siyang katapat na pera, walang katapat na halaga, at saka priceless talaga ang pagiging ina. 24/7. Magiging isang ina ko po, responsibilidad ko po na napangalagaan ko po yung mga anak ko. Kasi po ano rin po ako single parent din po ako. Kasi po na ano ko po na maging tatay ako, maging nanay ako. Kaya po lahat po ng hirap ginagawa ko po para po sa mga anak ko. Ang isang ina ay walang katapusang pagbibigay ng pagmamahal, pagbibigay ng pag-aaruga, pagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Totoo yung sinasabing ginagawang gabi ang araw at ginagawang araw ang gabi. Kasi para sa isang ina na nakita ko sa nanay ko yung kumuha ng mga labada. Nakita ko yung walang hanggang sakripisyo na ibinigay niya sa amin. Super mahirap. Parang walang pahinga, walang race day. Kahit sabihin mong race day, nanay ka pa rin sa bahay kahit race day mo. O, diba? Wala kang choice kundi hindi ka kailangang pahinga. Ang pahinga ng nanay ay tulog lang. Para sa akin, yung pagiging ina, especially now na mag-isa na lang ako sa buhay and ako na rin tumatayo na bilang ina at ama ng 3 kong mga anak. Para sa akin, yung pagiging ina is yung laging nandyan para sa mga anak ko. So, whether it's emotionally, physically, and mentally, and especially, kailangan, I have to be strong para sa kanila. Kasi ako yung paghuhugutan nila ng lakas. Especially now na they lost their dad. Ang pagiging isang ina ay isang sakripisyo na masaya naman na magkaroon ng isang anak. Lalo na magkakaroon ka ng inspirasyon. Sa akin, ang pagiging isang ina ay masarap. Kasi yun yung pakiramdam mo na iba. Hindi siya yung karaniwan na in love ka. Kasi yung pagiging ina, parang nagmahal ka na nang hindi mo pa siya nakikita. Nasa sinapupunan mo pa lang, hindi mo pa siya nakikita, hindi mo pa nahahawakan. Pero nagmamahal ka na. Sa nanay ko kasi, nakita ko lahat ng paghihirap ng nanay ko noon. Hindi kami mayaman. Ngayon, sinasabi ko sa mga anak ko na huwag kang mainggit. Kailangan makontento ka kung ano yung kayang ibigay. All in all, kung talagang gusto mo maging talagang masasabing fruitful na ina, no? Pagiging ina, siguro magtiwala ka lang sa mga anak mo na bigyan mo sila ng tamang pagtitiwala. Huwag mo silang pag-isipan ng kung ano-ano. Kasi ang talagang namamayani dyan, pag talagang titiwala ka, nagmamahal ka sa mga anak mo. Sana po magkaroon po sila ng konting pag-unawa sa mga anak. Kasi po, kadalasan po ngayon, di ba, ang titigas ng ulo ng mga bata. Kailangan po may mahaba po yung pag-unawa nila. At maintindihan po nila bawat isa. Hindi dapat natin isipin na isang beses lang dapat sineselebrate yung pagiging ina. Dapat lagi nating maramdaman bilang mga babae, bilang mga nanay, na araw-araw ay minamahal tayo ng ating mga anak at ng ating pamilya. Kaya para sa atin, Happy Mother's Day! Una-una, Happy Mother's Day. Kaya po natin to. Opo, mahirap maging nanay. Lagi lang po natin isipin na ano po ba yung dahilan ng pagiging nanay natin? Sino po ba yung dahilan ng pagiging nanay natin? At kaya po tayo nabubuhay ngayon para po sa kanila. Para po sa asawa natin,
para po sa mga anak natin at para rin sa mga nanay pa rin natin. Mensahe ko sa mga nanay dyan na katulad ko na kapit lang, kumbaga makakayanan nyo rin yung mga kung ano man yung paghihirap na nararanasan nyo, makakaraos din kayo at pagbutihin palalo ang pagiging isang ina. I know na nakakapagod minsan and parang gusto na nating sumuko. But I always tell myself na may mga kids ako na umaasa sa akin, and then yun nga, ako yung source of strength nila, so I have to be strong and I have to continue fighting for them. Nay, maraming salamat po at pinalaki niyo po ako mabuting tao. At salamat po sa lahat ng suporta ninyo na hanggang ngayon ay nandyan pa rin po kayo para sa akin. Maraming salamat po. I love you. Lagi namin sinasabi sa iyo na walang katumbas na halaga yung pagmamahal na binigay mo sa amin. Lagi namin i-cherish yung lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Mula sa paghahanda ng almusal namin, pamamalansya mo ng mga uniform namin, hanggang sa mag-asawa kami, hindi namin makakalimutan. Sana may visiting hours sa langit para kahit man lang minuto o segundo, makita ka namin, masabi namin kung gaano ka namin kamahal at mayakap ka namin.